bali naikot ko po yung Batangas, napuntahan ko na po yung mga nagtatanim. Balik po tayo sa Kaping Barako na po. Nagtatanim at dahil konti lang po talaga yung nagtatanim ng Kaping Barako dito sa Batangas. At nabanggit niyo po sa Cavite, marami na po talaga nagtatanim. Yes. Paano natin mapapalaki pa po yung pagtatanim ng Kaping Barako dito po sa Batangas? Hindi kasi ako mayor eh. Hindi ako mayor, syempre. But again, kasama naman ako dyan sa adhikain na yan, no? Nagtanim kami noon para mapalawak pa yung tanim ng mga kape dito. Yung iba't ibang uri ng kape, no? But the good thing at tinutuloy pa rin ni Mayor Eric yung advokasya namin pagdating sa kape. Nandiyan pa rin kasi sila Colonel Katigba, si Mercado. Yan ang mga sikat dito na may hawak ng kape, distributor, may mga tindahan sila, may kapihan sila. Andiyan pa rin sila buhay. Ang gusto ko lamang kasi, anywhere naman you go, kahit saan kayo pumunta, kayo sa experience nyo, hindi ba tuwing babanggitin ng Barako, Batangas ang nasa utak? Di ba pag sinabing Barako, Batanggenyo yan, di ba? With due respect, mahal kong Caviteño, mahal kong mga kapitbahay namin yan eh. Pero, yeah, at mga leaders doon, mga they're close friends of mine. It's just hindi naman sinabi Kaping Cavite. Hindi eh. Kaping Barako is Batangas. Pero ngayon, aminin natin na ang sa Amadeo. Sila ngayon ang alam ko na malaking distributor dahil malaki ang kanilang pananiman. Ngayon, gusto ko lamang huwag matanggal sa isipan ng mga mamamayan at sa Pilipino na ang Barako, pag sinabi mong Barako, Batangas yan, at may history yung kape na yan dito sa Lipa. Nung, correct me Vice, 18th century, nung sole distributor tayo sa Spain, di ba? Brazil. 16th century, talagang Batangas kaya na naging sikat ang Lipa. 16th century, kaya naging sikat ang Lipa noon dahil sa kape. At yun ang sana ayaw namin matanggal pag pinag-usapan ng Batangas, lalo na ang Lipa. Yun ang tatak Barako. Salamat po. Salamat din. Thank you. Vice, thank you. Hello po, Cesar po from Net25 News po. Opo, I would like to ask po, doon namin po sa sinabi ninyo, since meron na rin po, kumbaga pinapasok nyo na rin po ang visual arts, ini-incorporate nyo po sa mga activities here in Batangas. May balak po ba kayo para mas lalo mapalawig, ma-promote ang coffee industry dito sa Batangas, itong Barako, na i-promote siya through the films and arts? Oh yes, definitely. Siguro later on, given a chance, that's why even the fest na meron kami, if you notice, Barako ang ipinangalan, di ba? Salamat, Barako ang ipinangalan. So, given a chance, step by step, tignan natin kung even the coffee industry, kaya nating ipagmalaki pa through social media, or maybe even in the movies. Di ba? Pwedeng merong eksena doon sa kapihan, sa planta ng kapihan, or you know, and then kailangan make mention it's Barako Coffee. You know, why not? Step by step, gagawin din namin yan. Kamukha ng advokasya namin ngayon sa Barako Fest. May mga alam po ba kayo na projects na ginagawa ng kasalukuyang o sa LGU po na yung mga kabataan tinuturo yung paano mag-process ng paggawa ng coffee? At the same time, nakasama rin po ba siya sa curriculum ng mga estudyante? Alam ko yung mga field trip. Pag hindi ba kasi uso ang field trip sa mga estudyante, alam ko nung mayor ako, I'll be honest, alam ko kasama yan sa field trip. Dinadala sila kung paano i-process ang kape. Dinadala sa doon so that parang i-educate din yung mga bata dito sa Lipa kung paano at gaano ka-importante ang kape sa Lipa at paano ito pinoprocess, paano ito ginagrind. And then may place pa tayo dito sa Lipa, if I'm not mistaken. Even yung grinder, meron sila dito yung mula nung ilang century pa na hanggang pa-modern yung pag-grind, yung grinder. Am I saying it right? Yung grinder ng kape, meron dito yun sa Lipa. Makikita mo yung stages, yung yung itsura ng grinder nung araw, hanggang latest na medyo modern na yung dating. Sana I just hope and I'm looking forward na mas mabigyan pa ng focus
given a chance, mas mabigyan pa ng focus how important Barako Coffee is in Batangas. Thank you so much po. And Salamat. congratulations dito sa Barako Fest. Thanc you, thank you. Ate V, Dominic Rhea po. from Yeah, Showbiz Dominic! I Media. know, kilala kita, Thank you, Dominic. Ate Yes, V. Dominic. Nakakatandaan talaga to. Ate V, obviously, si Ryan, si Ryan Christian is feeling ko mapupunta yan sa musika kasi nakita naman namin sa ilang mga posting sa social media na kumakanta siya and everything. Paano mo kinonvince si mami mo na gusto mong kumanta? Kasi it's a part of show business, music, so showbiz na rin yun. Paano mo siya sinabihan na, mami, gusto mong kumanta, gusto mong... Our family loves music in general, and that's why. So I grew up around my dad loving music, my mom loving music, and my cousins, and that's why I'm very excited to be here for the next couple of days in Barako Fest. Like JK is coming here, a lot of performers, a lot of bands, a lot of DJs are coming here, and At I'm very magpe-perform excited. ka. No plans. But I can't wait to be a part of the festival and just enjoy, you know, be a spectator and go around, see all the stalls, watch the drift shows, the bike shows, the basketball game. That's what I'm really excited for. And yeah, of course, music's a big part of it, and I'm very excited for that too. So yeah. Okay. Sa Dominic, sa pamilya namin mahilig sa music. Talaga lang walang hilig sa music kay Lucky. Mahilig anak, pero walang hilig yung music sa kanya. At saka sa akin, wala rin hilig ang music. Pero bayad ako, bayad. Pag kumakanta ako, bayad ako. Okay? Pero si Ryan, if I may share with you, bata pa to may tono na. And the way I see him, talagang music siya eh. Parang hindi pa nga acting eh. Talagang he loves to sing, gusto niya magkaroon ng banda. Iba talaga, siya nakafocus talaga sa music. And then someday, we really don't know, I mean, he's still young, kung papasok naman siya sa politics just in case, or as a public servant, unang-unang ituturo ko sa kanya, magtagalog. Second question ko kay Ate V. Ate V, etong sinasabing Barako Fest, kailangan dito ng talino at puso para mapanindigan mo ang buong Barako Fest. Paano po kayo nakumbinsi ni Sir Brian Diamante na suportahan yung proyektong ito ng mentor? Hindi ko po alam kung ilang years na itong... si Sir Brian. Paano po kayo kinumbinsi ni Sir Brian? Alam mo, Dominic, to be honest, hindi naman kami kailangan niyang kumbinsihin. Kasi even before, sabi ko nga, importante na sa amin ang Barako, no? It's just dahil din sa talino niya, siya rin yung tumutulong sa amin para mas mailawak pa. We're trying to sell coffee. We're trying to, iibalita ang kape. Pero kailangan umadjust tayo sa panahon. Nanggagaling kay Brian yon. That's why, if you notice, dumadami na yung activities. Kasi, again, if I may reiterate, we're trying to get the new blood para mas magkaroon sila ng interest. Kasi kung sasabihin mong kape lang, baka doon lang yan sa mga senior citizen. Alam mo, ibig ko sabihin, dahil yan ang talaga nung araw pa. Pero that's why we have to inject other activities just to get the attention of the youth. May car race, di ba? May car exhibit, may food fest, may mga motorcycle, may show, you know, pero through this, through you, my friends in the media, ipinararating namin ang mensahe kung ano talaga ang Barako. At ginawa namin yung festival para mapalawak pa, kaya tinawag namin Barako Fest. Pero ang intention nito talaga is Barako, Barako is Batangas. Yun yun. Ayun po, so very Yes. supportive talaga sila, ma'am. Actually, the Barako Fest is a project of Team Talino at Puso na si ma'am at saka si Senator Recto po. So kami po ang organizer, and yun nga po, sinasabi namin, we really have to bring in yung mga ibang activities para mas pakilala hindi lang yung kape, kundi yung mga Batanggenyo. Yeah. Dominic, and para po sa inyong lahat, gusto ko lamang sabihin,
Bakit ang hawak po namin sa Batangas, talino at puso? Alam ni Vice Gov ito. Why talino ang puso? Kasi in order for you to be effective leader, hindi pwedeng puro puso. There are times you really need to say no. Hindi po pwede lahat yes, na puro puso. Hindi rin naman pwede puso, kailangan gagamit ka rin ng talino. Hindi rin pwede puro talino. Kasi you will not get anything kung puro utak ka lang. Kailangan, kung may utak ka, gagamit ka rin ng puso. And if I'm not mistaken, in order for you to really be effective leader, pagsasamahin mo ang dalawa. Talino, kasi kailangan din talaga ang utak, at kailangan din ang puso. Kaya yan ang aming advokasya ni Secretary Ralph Recto. Talino at puso. Siya yung talino, ako yung puso. Yeah, okay. So good afternoon, ma'am. Welcome, Yes, oh my welcome God. home. Thank you. Gary Pacifico from Hello, Gary. 102.3 FM. Kay Gary, if I may, sa friends from the media, si Gary, mayor pa ako, kasama ko na yan. At isa yan sa, pag may mga activities kami, katulong namin siyang bumubuo. At yan ang aming announcer sa ganda ng boses niya. Yeah. Nice to see you again, Gary. Thank you so much. Welcome home, ma'am. Thank you, Gary. Well, first question is for Ryan. So, Sure, sir. do you take advantageous or disadvantage being a son of a famous politician and a famous showbiz personality? And if you want to make your own career, what do you intend to have a direction in showbiz or in politics? So yeah, thanks for the question. I would say, rather than advantageous and disadvantageous, I'd say grateful. You know, because of my parents, I got to experience a lot of things. I got to meet a lot of people. I got to join them in their work. I got to go around the province, and I would say I'm fortunate as well to have a good education, which I'm very thankful for. Sorry, what's the second question? So, if you intend to make your own name in the industry, do you prefer in politics or in showbiz? Probably the private sector first, first and foremost. But yeah, once in a while dabbling in music. Like I said, this is probably the third time I'm gonna say this, but I'm very, very excited for the festival ahead. I'll be here tomorrow and on Saturday just to take part in all the festivities. So, we're expecting for you to be with us every day. Yeah, Okay. that's fair. Okay. Okay, last question kay mami mo, sa mami mo. Thank you, sir. As a former congresswoman, so bilang media practitioner, do you think this is the right time na pakialaman na nila yung economic provision ng ating pong mga congressmen para naman po sinasabi nila allegedly na hindi na daw po napapanahon yung ilang mga provisions sa saligang batas. As a former congresswoman, ano po ang inyong position dito? Ako sa akin, pwedeng magkaroon ng some amendments. Asa ngayon kasi, they're trying to say na medyo gustong galawin ng konti yung ating saligang batas, yung ating Charter. yung ating konstitusyon. Kasi because of economy, yung ating ekonomiya, just focus on that. But alam nating maraming nakapaloob dyan, and we are not sure at this point in time kung ang talagang purpose lang yan ng konstitusyon na yan ay talagang i-focus lang sa pagpapatibay pa ng ekonomiya ng ating bansa ngayon. Pero the way things are going, ako kasi, kung focus lang tayo doon, sama ko doon. Pero at this point in time, if I may be honest, I am not sure kung yun lang ang gustong galawin eh. So, naka-question mark pa tayo doon. So, which means, tayong mga boboto o makikinig sa issue na yan, pag-aralan nating mabuti. Huwag tayong sugod ng sugod because nakataya ang buhay ng bawat isa sa atin dyan. But, kung talagang mapag-aaralan at later on lalabas na we will just focus on let's say, amendment ng to enhance the economy or to help the economy of our country, sasama ko doon. Pwera lang yung iba. Pero pag-aralan muna natin. Thank you. Thank you, Gary.